Good morning. 7 o'clock, pauwi na tayo. Uwi na tayo ng Manila sa ating pamilya para maging okay naman ulit tayo kay Mrs. at payagan ulit tayo sa susunod na ating mga adventures kasi marami. So, salamat nga po pala sa lahat ng sumusuporta sa mga vlogs ko, sa ating live, lalong-lalo po kagabi. Thank you po sa lahat. Thank you. Sobrang overwhelmed po ako dun sa kaya medyo naluha ako. Basa-basa ko pa yung comment din ni Mrs., yung pamangking ko. Salamat po. Thank you everyone. Sa Team Kapanalig, lalong-lalo na kay sa aming nagga-guide sa amin, si Louie TV Kapanalig, sa aking pinsan, at kay Kautol. Sobra silang sumuporta. Sobra. Hindi nyo lang po nakikita sa camera, pero iba sila. Kahit yung magsalita sila sa'yo kung anong dapat gawin. Minsan nga may kasama ng sermon. Kasi gusto ni Kapanalig talaga magpursige lahat. Iba siya. So, salamat sa buong team Kapanalig. Salamat po ng marami. At dahil 7 o'clock na, siguro hanap din tayo ng breakfast. Iba naman siguro kakainan natin. Hanap akong ibang pwedeng kainan para maiba rin naman sa paningin nyo. Na mura lang. Gusto ko sana yung murang masarap. Kaya lang napakahirap humanap ng ganun dito, yung mura na masarap. Baka mapamura lang. Lamig. Kanina madaling araw kasi sa kami natulog sa kubo. So, iba yung lamig kaysa sa loob ng bahay. Masaya kagabi. After naman ng live kagabi, na kami, pahinga na. Tulog na, at si Kalaot ay maaga siyang umalis kanina sa akin. May lakad pa siya. At yung magkapatid naman ay gising na rin, nakapagpaalam tayo ng maayos, hindi ko na lang linag din. So, again, to everyone, thank you po sa suporta sa buong team Kapanalig at dito po sa challenge ko. Pagtsagaan nyo na pong panoorin lagi yung ads para makagraduate po tayo ng maaga. At para hindi na ako mag-isip, sobrang nag-iisip po kasi talaga ako para sa challenge na to. Actually, parang nagiging walang kwenta na yung aking mga vlogs dahil lalo yung everyday vlog, napakahirap pala. Kaya hanga ako doon kila Kapanalig, kay Kautol, sa ibang vloggers na ang bilis makaisip ng content, ang bilis nilang mag-isip ng kung ano idadaldal nila. Sabi ko nga kay Kapanalig kahapon, ba't ang galing yung mag-isip ng sasabihin, isang 5 minutes, isang take lang, dire-diretso. Iba sila, nakakatuwa. So yun, ito na ang Taal Lake. Ang ganda ng morning. Walang ganong ulap. Ang ganda. Thank you all. Peace out sa inyo lahat. Ang ganda ng morning. Sobra. Nakita niyo yung fog sa lake. Saan ba kami nagpunta nun? Dito yata, itong point ng vulkan na to mismo. Diyan kami nagpunta. Overnight. Sa pinagbabawal na lugar. Permanent danger zone na pala yun. Sorry po. Hindi ko agad na research kung saan yung permanent danger zone. Pero sabi naman ni Kanoy, syempre si Kanoy skillala doon. So, wala naman nagbawal sa kanya. At yung isang subscriber pala natin, isang nanonood, kanilang bahay pala yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Kanila pala yun. Shoutout po sa'yo kung sino ka mang may-ari ng bahay. Nakalimutan ko yung pangalan mo. Pa-comment uli. Bagay sa live nga pala, sa live ka lagi nandun.
Daming ano ngayon dahil Sunday nga ba? Tingin ko Sunday ngayon. Nalilito na ako sa ano araw. Oh, Sunday tama. Ang daming ano, mga biyahe. Ang daming motor. Tumun tayo saglit at magga-gloves. Malamig ang hangin. Ay, sa nag-comment pala na regarding dito sa aking battery, si kay Mike Kalikot, saka doon sa isang nakapanood nung isang araw. Kahit po nung bago yung ano, yung battery, kahit kabibili ko pa lang, ganyan na siya. Parang mababa yung amperahe ng nabili kong battery. Parang dapat yata 5 amperes. Kaya kahit bago yung battery ko noon, ganyan na siya. Warning agad. So kailangan palitan ng mas mataas na amperahe. Ayon sa nabasa ko. Ang lamig ng hangin. (7:32), andito na tayo sa ano, Aguinaldo Highway. Pero ano pa rin to, anong lugar ba to? Silang pa rin yata to. Tama. Yung pagpakit ka ng Tagaytay, silang pa rin to, di ba? Oh, silang. At nakakaramdam na ako ng gutom. Kumain naman kami kagabi. Sarap nung ano, the best yung manok na binabad ni marinate ni Kanoy. Malasa, kaya lang na talaga siya. Talagang 5 oras yata. Talagang unti-unti na niluto para siguradong luto yung loob. Ayun yung masarap, gusto kong kainan din yung dinakdakan. Kaya lang, balik kaya tayo. Na, lagpas na, sayang. Doon na pala yun. Malamang bagsak natin doon na naman sa ano, karinderya. Sa Dasma, o try ko sa kabila para maiba naman. Sayang lagpas. Saka nakakatakot din, baka mahal. Pinakamahina nun, 150 isang order ng ulam. Then nakikita ko yung ano, dinakdakan. Crispy dinakdakan. Lagi ko nakikita yun, kaya lang yun nga, ayoko naman gumastos ng mahal para sa pagkain ko lang. Okay na ako sa turo-turo na mura, pero masarap, dapat saka malinis. Hungry! Gutom talaga. Nararamdaman ko isip mura ko. Church day nga pala ngayon, Sunday. Dahil kainan. Pero doon na lang tayo sa Sure. Maraming kumakain at alam natin masarap. So yung mga magmumotor dito sa Dasma, ingat kayo lalo na paggabi sa gitna. Hukay-hukay yung gitna, kaya pagkagabi mahirap makita yan. Merong malalalim, merong hindi. So
Sobrang lalim ng ibang nadaanan ko. Delikado. Parang dinaanan ng mabibigat na trucks. So, andito na tayo. Natatanaw ko na ang karinderya ng bayan, ang karinderya ng Team Kapanalig. Saan ba ako? Lilipat ba ako o hindi? Wag na. Huwag tayo lumipat, same na lang. Para ano? Pero kung pagkasama ko na lang sila, saka ako lilipat. For now, dito tayo. Ano ba kaya makain? Malamang ano. At tayo balon-balunan para safe. Let's see. Anong ulam? Ito kaya, pork steak. So ito tayo, pork steak, ang palaya, favorite ang palaya, isang kanin. Pero let's eat. Time check 8:16. Tapos na tayong kumain. Busolve. Siguro mga 10 o'clock. Nandun tayo sa Navotas. Let's go. Uwi na. At looking forward ako sa aming tanghalian. Namalengke raw si Mrs. ng aming pananghalian. Alam ko masarap na masarap na lunch. Para welcome lunch sa akin. Ilang araw ba ako nawala? Thursday ako umalis eh. Thursday, Friday, Saturday. 3 days ba? 3 days. Ngayon ang araw para umuwi at magpakabait muna uli sa bahay. Oh no! Anong ginawa-gawa mo dyan, Montero? Ba't sumampa ka dyan? So, paano na tayo? Ano ba to? Imus na to. Anabu, tama ba? Anabu. Oh, may flyover. Yun yung bumagsak na flyover dati. Mabilis ang biyahe natin ngayon. Excuse me. Dahil Sunday, ang luwag ng kalsada. Wala pang ganong namamasyal. Wala pang ganong sasakyan. Kaya andito na agad tayo sa may pasapote na. Mabilis. 8:50, so ano ba tayo? Umalis tayo sa kainan ng 8:15. 30 minutes, tama? More or less, 30 minutes. Mabilis. Siguro from makalabas lang tayo dito sa may
Sukat, mga 1 hour na lang eh. Pagkalagpas ng sukat. So wala tayong madadaan ng gano'ng traffic. Uy, 18,000 na pala tong ano ko, motor ko. This is ano, pinili ko to nung 2021. After pandemic days pa rin. 4 years na to. 18,000 kilometers. Naikot niya na ang Mindoro at nakarating kay Wangod. Yun yung mga malalayong narating nito. Mindoro at saka kay Wangod. 2 beses na to napag Mindoro. Unang Mindoro is, kung mapanood nyo dun sa ano ko, sa vlogs, yun yung unang tawid niya. Tapos pangalawa is yung kasama ko si Kapanalig. Yung inikot na namin yung buong Mindoro. Pero ano yung ikot na ano, yung main road. Hindi kami ganong nakapasok sa mga bayan-bayan. Kasi kulang kami sa time. And money. Excuse me. Pag ganun kasi, ngayon, nung after namin mag-Benguet, nakwenta ko na kung mabiyahe ka ng isang buong araw, tapos matutulog ka sa isang hotel o, excuse me, ano man, siguro mga 1.3 per day ang gastos. 1.3 to 1.5 per day. Kung mag-hotel ka, yung mga inn na tawag doon, yung mga mumurahin lang, yung mga per head, mga ganun. Kasi usually nasa 800 to 1,000 eh. So gas plus food, lalaro yan 1.3 to 1.5 sa whole day yun ha, kasi para yung gas mo whole day usually. Kami na nakaka 300 per day na gas, more or less. Kaya yan lang, nasabi ko. So kung 5 araw kang mawawala, more or less dapat mga 7,000 pesos hanggang 8,000 for 5 days. Pero kung makakalibre ka ng beach na umurahin, na pwedeng mag-tent or mag-hammock, mas makakatipid, mas makakamura. So nandito na tayo sa airport road. Yun ang tawag rito, pero hindi ko talaga alam kung anong tawag dito eh. Yun lang ang ano ko, airport road, kasi papunta sa airport. It's 9 o'clock, 9:05. Kaya siguro natin mga 10 o'clock sa bahay tayo. Kumukulo rin ang aking tiyan, kaya mamadalian rin ako. Woohoo! Buti Sunday, sana walang traffic para dire-diretso. Nakakapanibago yung klima. Mainit, ilang araw akong nasa malamig na lugar. Dito sobrang init ng araw. Pero hindi pa naman siya ganun kainit, maaga pa eh. Mainit lang yung araw, pero yung hangin medyo malamig pa rin. Dahil nga rin, konti yung sasakyan, konti yung nag-iimit ng usok, init sa kapaligiran. Dito tayo sa Baclaran parking area.
Cuneta. Konti na lang. Makakapag-CR na tayo. Ako pala. Konti na lang. 30 minutes more. Yun na, Botas. 9:37 ng umaga. Andito na tayo. 15 minutes. Kung walang traffic, nasa bahay na tayo. Konti na lang. 9:48, andito na tayo sa tulay ng Tanza. So, thank you po uli sa lahat ng sumusuporta sa Team Kapanalig, sa Team Harabas Challenge. Thank you. Salamat po ng marami. Hindi ko pa tatapusin yung vlog, medyo maigsi pa to. Dugtungan pa natin ito mamaya. Yan ang inanda sa akin ng aking may bahay. Pag-uwi dito sa Tanza, sa bahay namin. Kalabasa, no? Sitaw kalabasa, bangus na may palaman. Bangus uli. Ilang araw tayong bangus. Yan, sausawan namin, kamatis, sibuyas. Nakain po tayo. Lunch time, 11:30 no? 11:30 na. Habol ko nga rin pala, dumating na nga pala yung ni Mrs. Yung isa sa project niya, pero may kulang pa rin. Dito na yung kanyang, tawag dito, cabinet din. Drawer cabinet para dun sa pinalitan namin plastic. Ayan na. Pansamantala lang to, dyan namin nilagay kasi wala pa yung isang ganito na patungan ng kala na bibili namin. Hindi pa na kami nakapagpagawa kasi wala pa akong sukat, wala kami makitang yun, yung kalan niya, hindi na kami binalikan ng Wilcon. Umistock pa sila nung nagustuhan namin nagustuhan ni Mrs. na kalan. Kaya for today, Monday, August 25, biyahe ulit kami, maghahanap kami, lalabas lang kami para matapos na yung project ni Mrs. At sumaya na siya. Masyado siyang maraming iniisip pagka hindi natatapos yung mga project niya. So yun lang, pinakita ko lang. So, ngayon maglilinis muna tayo ng ating motor at sasakyan dahil nga alis tayo para bumaghanap ng kalan. So, dapat malinis yung sasakyan natin. Tapos, yung motor, dahil sa puro putik nga ang inabot niyan dahil yung biyahe natin pag-ulan. Diba? Ilang araw umuulan. Linisin na rin natin. Nakakaawa na.
Good morning mga kabalbas. So it's Monday morning na, hindi na ako nakapag-outro kahapon hanggang makauwi. Ay, nakauwi naman tayo tapos hindi na ako nakapag-outro. Mag-outro lang po ako. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Kapanalig, sa akin po, kay Kabalbas, kay Kayate, kay Kalaag. Maraming salamat po. See you next vlog.